Hello guys, good morning, good afternoon, or good evening sa lahat. So, nandito kami ngayon sa, actually dito to sa papunta dun sa amin. May pupuntahan kami guys na isang lolo, isang tatay. Dito sa amin tawag, kasi Bicol, si Tata Jaime. Ano siya guys, sabi ko sa sarili ko, isa to sa gusto ko ring tulungan kapag sumahod ako sa YouTube. Kaso, eto nga, medyo di pa ata tayo pasasahurin ni Lolo Whitey. Napakalayo pa. Kahit man lang sana bilhan ko ng grocery. Ganun-ganun lang, maliit na bagay man lang para maitulong ko sa kanya. So, kaya eto, naisip ko na lang kuhanan siya ng video. So, eto kaya, papunta kami dun sa kanila. Sa munting bahay niya. Kasama ko yung pinsan ko, yan si ate, na isa ding tumutulong sa pagpapakain kay Tata Jaime. Mamaya, malapit na kami sa bahay nila. Nakita mi kagit eh. Ito yung daanan papunta sa bahay ni Tata Jaime. Ay. Yung bahay niya guys, medyo kahit paano ay maayos-ayos na rin ngayon. Kasi, wait lang, nakakapagod. Kasi may tumulong na rin sa munting bahay niya para maiayos. At lang, pagod. Guys, yun nga. Ito guys, malapit na kami. Wait lang. Maray na modto tabi. Tara Tata Jaime. Magandang morning. Maray na ramrag. Good morning. Maray na ramrag guys. Bicol. Maray na ramrag. Good morning. Para maintindihan nyo na morning. Wait lang guys. Ito si Tata Jaime guys. At ito yung kanyang munting tahanan. So, yan guys, kung napapansin nyo, kahit paano guys, meron na ring, ang tawag nga dito, dingding. Kahit paano may dingding na rin yung kanyang bahay. Pero, nung hindi pa to naayos, talagang wala siyang dingding. As in, ganun siya. O ngayon, may nagtatrabaho dito. At pinatrabaho ito ng pinsan ko. Ito si Boss Glenn. Isa siyang YouTuber. Boss Glenn, magpakita ka. Ayan. What's up guys? Si Boss Glenn guys, puntahan nyo yung kanyang bahay. Isa na rin siyang mamomonetize na rin siya. Naghihintay na lang. Guys, ito si Boss Glenn Gitana. Isa din to sa tumutulong dito sa bahay ni Tata Jaime. And ayan na nga guys, etong bahay na to, wala talaga siyang dingding nitong mga nakaraan. So ngayon pinadidingdingan na. Yan mga pinsan ko. So sabi ni Tata Jaime, maraming lamok daw dito. Ito guys yung bahay niya. Ilibutin muna natin. Mamaya interviewin natin yan si Tata Jaime. Wait lang. Videohan ko muna tong kabuuan ng bahay niya. Yan guys ang kanyang bahay. So wala siyang ilaw dyan. Wala siyang kuryente. Yan. Dyan lang siya natutulog. May tumulong na kahit Mamaya. Wala siyang yan ang bahay niya guys. Ayan. Yan lang guys ang kanyang bahay. sabi ko kaya kanino. Guys. Ang kumansay ka mga katawitan katawitan. Sari ang gali na niya pagkaon. Pinapakalabi ko pero balas na yung kanin.
So, ito guys, may pagkain na rin siya. Wow. Uno isara mo, tatay mi. Bin nakalika. Tinawan mo ti sa pampabaka, pang ano. Pambakal sa bago. Sige, interviewin natin si Tatay May kung anong kalagayan ng buhay niya. Sige, Tatay May, bakit mag-isa ka lang sa buhay? Wala ka bang pamilya? O bakit? O hindi ka nag-asawa? Ibig sabihin talagang simula noon mag-isa ka na lang sa buhay. O paano kanya nabubuhay? Paano yung pang-araw-araw na buhay mo, yung pagkain mo? Punta ko sa pulanggi ko para pangayat sa ng karyan sa pagkain. So ibig sabihin nanlilimos ka. Hmm. Paano pag walang nagbigay sa'yo? Hindi ko kabinasan ako nag-aalip. Okay. So guys, sabi niya guys, kapag nanlilimos siya, minsan may magbigay, minsan wala. At kapag wala siyang nakukuhang pera o pagkain, umuwi na lang siya dito sa bahay niya. So nakakaawa siya guys. Minsan, my God, naiyak ako. Yun. So paano yan, Tata Amy? Paano mo tinataguyod yung pang-araw-araw na buhay mo? Oh my God. Paano kumakain? Ano po? Kanta. Hindi mo nagtatao. Ibig sabihin wala nagbibigay sa'yo ng pagkain. Hmm. O ibig sabihin yung sa pang-araw-araw mo, nagugutom ka na lang. Hinahayaan mo na lang na magutom ka. Minsan nagula ko sa balay, tutulog na ako. Oy, ibig sabihin, guys, sabi niya guys, kapag walang nagbibigay sa kanya ng pagkain, umuwi na lang siya dito. Minsan natutulog na lang siya. Ay, paano yan to, Jaime? Wait lang. Naiyak ako. Sorry. Naawa lang talaga ako sa kalagayan ni Tatay. Ibig sabihin, natutulog ka na lang pala kapag wala kang kinakain. Yung gutom mo, itinutulog mo na lang. Tulog ko na. So, Tama ka yan. Tatay, may merong mga nanunood sa'yo. Gusto mong humingi ng tulong. Baka merong mga tao na may mabuting puso para tumulong sa'yo kahit mabigyan ka man lang ng pang-araw-araw na makakain. Pwede kang manawagan sa kanila, sa mga kababayan natin na makakapanood nito ng interview ko para kay Tatay May. Manawagan ka, Tatay May, baka mayroong gustong tumulong sa'yo na mga kahingi man lang ng pagkain mo sa araw-araw. Sige, manghingi ka ng tulong, baka merong gustong tumulong sa'yo dyan. Kahit yung pagkain mo man lang araw-araw, maitaguyod. Nananawagan po ako na kung sino umawa sa akin, mabigyan ako sa araw-araw ng pagkain. Una-una po ako hindi na makatrabaho. Matanda na. Kaya inaasahan ko tulong ninyo kung mapupwede. Sa bahay, nag-iisa ako sa bahay. Pag ako walang mahingian, tumutulog na lang ako sa bahay. Wala ka namang sakit na nararamdaman, Tatay May. Ano yung mata ko? Nakabayad din sa tuo. Okay guys, sabi niya, yung kaliwang mata niya, yun na lang ang nakakakita. Yung kabila naman, medyo mahina na yung pagtingin niya. Kaya kung na masama rin sa sungkod ta. Nakabayad din sa tuo. Okay, may sungkod na rin siya guys. Ito yung sungkod na ginagamit niya guys. Ito. And pilay na rin siya guys. Pilay na rin siya. Ito yung kabilang paa niya. Ayan, pilay na siya guys. Kung
mapapansin nyo, kung makikita nyo. Hindi sa sukod kong ito, hindi ako makaagi na. So sabi niya, kung wala daw yung sungkod niyang ito guys, kung wala daw tong sungkod niya, hirap siyang makalakad. So, guys, para kay tatay, ito na lang yung tanging magagawa ko na lamang para sa kanya. Yung kuhanan siya ng interview, ng video, kasi sa ngayon, wala pa rin naman akong maitutulong sa kanya. Kundi ito lang, yung bagay na to. Kaya kung sa mga makakapanood nito guys, kung meron kayong maliit na, kahit sobrang maliit lang na maitutulong para kay tatay, kasi nga sabi niya kanina, hirap siya sa buhay, nabubuhay lang din siya sa panlilimos, panghihingi. Then sabi niya nga kanina, pumupunta siya sa mga pag wala siyang nakuhang limos o walang nagbigay sa kanya, ang sabi niya, pumupunta siya sa mga karinderya, minsan daw doon siya nanghihingi ng pagkain, at kapag wala naman nga siyang nahinging pagkain, umuwi na lang siya dito sa bahay niya. At minsan yun nga, tinutulog niya na lang yung gutom niya. So, kaya sana po dun sa mga makakapanood ng video na to, kung willing nyo pong tumulong para kay Tata Jaime, nandyan po yung aking GCash at pwede nyo pong i-PM ako. So sana guys, merong dumating na blessings para kay tatay, at sana po paki-share na lang din po ng video na to dun sa mga kaibigan ko, mga kamag-anakan din na makakapanood nito. Sana i-share nyo po ito sa mga grupo or kahit saan mang mga group na pwede pong i-share yung video na to para kay tatay, para kahit paano matulungan man lang po natin si Tata Jaime. So kaya ito lang yung tanging magagawa kong video na to. Ito lang muna yung tulong na magagawa ko para sa kanya guys. Kasi yun nga, sabi ko kanina, wala pa naman tayong nakukuhang tulong kay Lolo Whitey o sahod. Pero pinangako ko rin naman yun sa sarili ko noon pa, na kapag sumahod ako kay Lolo Whitey, ipang-grocery ko si Tata Jaime. Kahit yun nga, pambili man lang ng gatas niya, yung gamot, kasi may sakit siya. Tulad ngayon, may trangkaso siya guys. Kanina pinainom naman na siya ng gamot nung pinsan ko. So, guys, sana po dun sa mga makakapanood ng video na to, tulong po para kay Tata.